At mainit na mainit din kaninang hapon, I think after lunch yata lumabas itong balitang ito na OSG recused na mag-participate doon sa hearing para sa habeas corpus, yung sa gaganapin sa Korte Suprema. Tumanggi ang Office of the Solicitor General na kumatawan o maging abogado ng gobyerno. Alam mo ninyo, ang abogado ng gobyerno walang iba kundi ang Office of the Solicitor General. Subalit nakakagulat at tumanggi ang Office of the Solicitor General na katawanin o i-represent ang gobyerno sa hearing diyan sa Korte Suprema. Yan po yung tungkol sa habeas corpus petition na final ng anak ni Pangulong Duterte na si Miss Kitty, at ang abogado po diyan ay si Attorney Salvador Panelo. I will not dwell into the merits sapagkat hindi po natin na kaso yan. May ibang abogadong naka-assign diyan. Atin lamang ho, yung pagtanggi ng OSG, bay malaman po yun. Sapagkat ang OSG po ang pangunahing abogado ng ating gobyerno. Nung sila'y tumanggi, malinaw po yung kanilang naging rason eh. Sila ay hindi naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa atin. At sila'y naniniwala na hindi dapat binigyang daan yung request ng ICC na ipinadaan sa Interpol na i-execute yung warrant of arrest laban kay Pangulong Duterte. Bagamat ito po ay hindi naman siya talaga moot sapagkat may mga nakabinbin pa pong petition sa Korte Suprema. Pag-usapan lang natin, yan nga po yung pinagtatalunan sa ground noong March 11. Meron po kasing Article 59, yung Rome Statute, na sinasabi nga na pagkabago mo arestuhin ang isang Pilipino, ipakita mo muna yung warrant of arrest. At yung warrant of arrest na yan, dapat ay ipakita mo sa isang competent judicial authority. Malinaw ho yun na competent judicial authority, meaning korte. Hindi po parte ng executive department, korte. Upang sa ganun ay makita kung tama ba yung pangalan ng taong nakalagay sa warrant at yun din ba yung taong aarestuhin o inaresto, at tama ba yung mga kasong nakasaad doon, at kung narespeto ang karapatang pantao at nabigyan ng due process yung taong inaaresto. Yun po yung naayon sa Article 59 ng Rome Statute. At yun din ho, yung matagal ng posisyon ng OSG na walang jurisdiction ng ICC dito. Bakit to? Ulitin ko ha, kailangan pag-usap-usapan natin paulit-ulit ito eh. Bukas ho kasi ang korte natin, lahat po ng baitang, lahat ng antas ng ating korte ay bukas. Kaya pati ang OSG ay naninindigang walang jurisdiction ng ICC. Bukas po ang MTC, bukas ang RTC, bukas ang Court of Appeals, bukas po yung Court of Tax Appeals, bukas yung Sandigan Bayan. At higit sa lahat, bukas ang Korte Suprema. Kaya nga po nagkakaroon ng pagdinig sa Korte Suprema na tinanggihan naman ng OSG na kumatawan sa gobyerno sapagkat hindi naman po conflict of interest. Sa tingin ko, naglalaban yung kanilang damdamin na ito ang kanilang mariing posisyon, walang jurisdiction ng ICC, and now, pagtatanggol nila na kabaliktaran naman at tila may jurisdiction ng ICC. So tumanggi po ang OSG na maging abogado ng gobyerno. Paano ano ho ang mangyayari dito? Tingnan po natin kung anong remedy ang gagawin both ng Judicial Department at ganun din ang Executive Department sapagkat nanindigan pong mariin ang OSG at ako personally bilang abogado at bilang Pilipino, kahanga-hanga sapagkat yun talagang paninindigan ho yun. Nanindigan sila. Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi namin kayang pagtanggol yung kasong yan. Maghanap kayo ng ibang abogado o siguro kung sino man ang kakatawan sa gobyerno. But yung far-reaching implication yan, dapat siguro kung tumanggi ang OSG, again, I'd rather not dwell on the merits, pero marami ho kasing nagme-message kanina, ano raw bang dapat gawin na ng Korte Suprema, dapat na bang mag-issue ng writ asking the authorities to produce the body
or the person of Rodrigo Roa Duterte, our former president. Ako, tingin ko, kung umatras mismo yung abogado, sapagkat importante po yung writ of habeas corpus eh. Mabigat po yan in the hierarchy ng mga kaso. Pag yan po yung isinampa mo, agad-agad po dapat dinidinig yan. At yan ay dapat dinidinig without any delay, sapagkat ang nakataya po dyan ay ang liberty at safety ng tao. Ngayon, kung mag-issue man po ng kautusan ng Korte Suprema at atasan ang mga authorities dito sa Pilipinas na produce the person of President Rodrigo Roa Duterte, alam naman natin lahat. Wala na po tayong jurisdiction ng ating Korte Suprema pagdating dyan sa ICC. But I think it is important na ma-settle po muna yung isyong yan at makapaglabas nga ng writ. Will the Supreme Court issue the writ anytime soon? Antayin po natin. Mahirap po mag-speculate. And again, it is a live case. Ang atin lamang nagiging usapan dito, yung ating opinion dito sa naging hakbang o naging desisyon o pasya ng Office of the Solicitor General na hindi nila kayang i-represent ang gobyerno sa kasong ito sapagkat ito ay labag sa paulit-ulit na nilang paninindigan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At alam ho ninyo, yung kaso pong ibinibintang kay Pangulong Duterte, nagsimula ng 2011 to 2019. 2011 to 2016, hindi pa naman po siya ang Pangulo noon eh. Ibig sabihin, kung wala ngang naisang pangkaso sa lokal, dito ho sa atin sa Pilipinas, nung siya hindi pa Pangulo, dahil wala talagang kaso. Because it is impossible na hindi mo makasuhan kung meron kang ebidensya. Kung meron kang complainant, kung meron kang talagang factual basis na malinaw na nagsasabing ito yung krimeng naganap sa araw na ito, sa oras na ito, sa lugar na ito. At wala nga hong nabuong kaso from 2011 to 2016. Ngayon, yung binibintang na kasong naganap between 2016 and 2019, wala pa rin hong kaso dito sa Pilipinas Kaya nga ho yung interview ni Ted Filon sa akin last Friday na meron na raw malapit na base dun sa kanilang na-interview, malapit na raw ma-conclude yung investigation at sasampahan na ng kaso. If that is the case, bakit minadali yung ICC? Kung meron naman palang investigation nagaganap at malapit na raw makabuo ng kaso at makapagsampa ng kaso, hindi ho ba't masyado namang pinaspasan yung pag-turnover sa ICC? Kay Cristo Puy, ano po kinatawan ng OSD attorney? Please, ano po ang kinatawan? Office of the Solicitor General, yung OSG, Office of the Solicitor General. Ito po yung abogado ng gobyerno. Pagka may mga nadedemanda ho ang gobyerno, yung OSG po ang abogado nito. Ito po yung kumakatawan dito. Hindi po yung Department of Justice. Yung Justice Secretary po, yun naman po yung pinuno ng Department of Justice natin. Sila naman yung nangangasiwa ng Office of yung National Prosecution Service. Yung mga kaso na dapat sa isampa laban kung kanino, nandyan po yan sa DOJ. Pero ang chief lawyer ng ating gobyerno ay yung OSG, yung Solicitor General. In this case, si Solicitor General Maynard Guevara. Si Maynard Guevara, si OSG, si Solicitor General Guevara nga ay nakita ko yung kanyang motion, pirmado po niya na sila'y tumanggi na maging bahagi bilang abogado ng gobyerno sa kaso ng petition for habeas corpus na i-file ni Ms. Kitty, anak ni Pangulong Duterte, at ang abogado nga po nito ay si Sal Panelo. So yan ho yung ating napapag-usapan. Masyadong minadali, mabigat po yun. Hindi po ganyan ang Pilipino Ang Pilipino hindi mo isusuko ang iyong soberanya, ang iyong kasarinlan, higit pa ang iyong kababayan sa isang foreign jurisdiction or foreign court when all your courts here in the Philippines are functioning, when all the courts here in the Philippines are open, when all the courts here in the Philippines are able to dispense
justice and are functioning in the orderly administration of justice. Wala pong puwang ang ICC, paulit-ulit po nating sinabi yan. Marami nagsasabi, mutin academic na yan, doon kayo makipaglaban sa ICC. Hindi po mutin academic sapagkat nakakatakot na polisiya po ito, kung ito may polisiya na, sapagkat bakit mo isusuko ang iyong kababayan, ang iyong kapwa Pilipino? Bukas nga ho yung korte. Ito ba ay pagsasabi na hindi natin kaya na bistahan, litisin at husgahan ang isang Pilipino sa mga krimen o krimen na umano'y naganap dito sa mismong bansa niya? Bakit kinakailangan natin ng dayuhan? Bakit kinakailangan natin ng imported na korte? Bakit kinakailangan natin ng imported na hukom o mahistrado? Ang pagkakaalam ko, magagaling po ang ating mga mahistrado. Madami tayong kaibigang hukom at mahistrado. Marami tayong kaibigan na magagaling na taga-usig ng gobyerno o prosecutor. Marami riyan, marami sila, halos lahat. Kaya talagang nakakalungkot na kinakailangan natin papasukin ang isang foreign jurisdiction para lamang litisin, usigin, bistahan si Pangulong Duterte. And ulitin ko, hindi ho ganun ang Pilipino eh. Kaya nga katangi-tangi ang Pilipino, tayo ang iilan o baka tayo lang. The way we take care of our old people, our elders, our elderly. Diba? Kaya nga dito, tuwan-tuwa yung marami na dito nagre-retiro dahil dito, primera klase ang pag-aruga natin sa ating mga senior citizens, sa ating mga elderly. Kaya hindi dapat ibinigay yung mag-80 years old na tao na hirap na sa kanyang mobility at physically frail na, ibinigay pa doon sa isang foreign jurisdiction. Kay Cristo